So ito yung malupit, nasasayangan ka sa nakikita mo pero nag-overthink ka, 'di ba? Tapos So hindi parang naman. nagko-contradict siya. Hindi talaga lahat iti-trade mo kasi sobrang overthinker ka, gawin mo yun as a strength mo. Ibig sabihin, gusto mo lagi perfect yung pasok mo. So therefore, mas konti yung trades mo. So therefore, mas relax ka and mas maganda yung win rate mo. Okay? Yun yung ano mo. Yun yung i-goal mo. Maganda yung win rate kasi sayang yung pag-overthink kapag Correct. mababa din yung win rate. So ano yung lesson natin for today? Ang lesson natin for today is kapag overthinker, make sure mo na bawasan mo yung mga factors na magde-decide ka pa. So kailangan, for example, sa tingin mo, so kunyari lang sa damit. Gusto ko ang damit ko, puro black na lang, tapos black pants. So pas konti na lang yung decision making ko. Lahat ng closet ko nandun na. So same din with trading. Ano yung mga ika-cancel mo para hindi ka na mag-overthink. For example, ang kakancel mo, number 1, lower time frame. For example, number 2, trend line. Kunyari lang ha. Then number 3, hindi ka na mag-EMA. Parang ganun. So, kailangan mo magbawas. Lalo na kapag nasa higher time frame ka. Okay, maganda magbawas talaga. Kasi konti lang naman yung kailangan mo tignan pag nasa higher time frame ka. Kaya rin siguro ako, coach, parang paminsan. Yung mga nakita po natin na miss trades ngayon, most of those talagang hindi ko lang nabalikan. Pero meron pa rin po talagang mga trades na kahit nakatutok ako, Correct. nag-overthink ako, kaya hindi ko siya pinapasukan. Tapos namimiss ko na yun. Pag mga ganito, magdagdag ka ng COT. Yan, pwede ka magdagdag ng COT. May COT ka ba? Yung ano lang po, coach, yung tinitignan ko yung sheet na ginagawa ni Coach L. Ayan. Fundamentals na Okay sheet. na yun. Tignan ko Okay na na siya yun. recently. Oo. Pero hindi lahat yun nandito. Pero binabantayan mo pa rin. Tama ba? Yung GBP NZD, coach, kaya na-check ko siya kagabi kasi tinignan ko yung fundamentals na sheet ni Coach L. Na ano yan? Bullish o bearish? GBP NZD. Ano siya? Ito. Short shot, coach eh. Tama yun. So yan. Ayan, maganda. At actually, kung ito lang titignan mo, sige nga, balik mo nga doon kay Coach L. Yan. Ayan. Mas makapag-focus ka. Mas konti yung mga miss. Feeling mo kasi mistrade siya. Pero sa totoo lang, hindi kapag ganun kataas yung conviction mo sa trade na yun. So at least, kapag mas kontian mo, kunyari ito lang, plus technicals, mas mataas yung conviction mo. So kahit anong ipakita sa'yo, hindi ka magdadalawang isip kasi alam mo na nasa tamang path ka. The more na mas marami kang choices, the more na magdadalawang isip ka. Yes, coach. Gets ko. So yun din, at least nakita natin medyo marami ka palang nasa watch list. So bawasan mo lang. Tapos okay lang din na minsan ba naisip mo bakit yung iba may trade ako wala? Ganun. Madalas, coach. Oo, wag mo isipin. Mahanap. Kasi ano pa kung mahanap. Sobrang ibang klase yung nakikita mo. Actually, sobrang galing mo, sa totoo lang. Sobrang galing mo. Tapos, kailangan mo lang matanggap sa sarili mo na kakaiba ka talaga. Tapos, ang pwede mong gawin is, huwag ka magpapabudol sa amin ni Barnes. Oo, minsan pag nag-share si Barnes, sige Barnes, push mo yan. Ganyan lang ako kasi iba talaga kami. Tapos, ang gagawin mo is, pwede ka mag-angat ng risk. Wow. So, ano bang risk mo ngayon? 0.5% per trade. Ayan, oo. Kunyari, si Win, 1%. Ikaw, pwede ka mag 2% up until 5% risk. Pag live to pag live. Pag prop firm, syempre 2%, 3%. Ganun. Parang coach, feeling ko baka kakabahan ako. Sige, tama yun. So, pag kakabahan ka, 1% muna. Mga 1% coach kaya ko kasi 1%. Ayan. 0.5 to 1% coach. Yan, unti-untiin mo. 1%, 1.5, 2%, ganyan. Ang goal mo pala, Ray, ano bang risk to reward mo? Average? Basta coach, 1:2 and up. Okay, sige. Walang 1:2, hindi ko po tinitrade yung setup. So, ikaw, bababa yan ng mga, let's say, 60, ganun, 60%. Yung pa rin yung target mo, 60% win rate. Okay, coach. Sige. Yun? Muna? COT muna yung titignan ko tong mga recommended na Oo, ito, kay Coach L. Para hindi ka masyadong ma-frustrate sa mga mistrades. Kasi parang, mistrades ba talaga? Oo. Parang nasasayangan ako, coach, dun sa sa mga nakikita ko. Parang ganun. Correct. Oo. So, ito yung malupit. Nasasayangan ka sa nakikita mo, pero nag-overthink ka. Diba? So, parang nagko-contradict siya.
Opo. So okay lang 'yun. Hindi talaga lahat iti-trade mo kasi sobrang overthinker ka, gawin mo 'yun as a strength mo. Ibig sabihin gusto mo lagi perfect yung pasok mo. So therefore mas konti yung trades mo. So therefore mas relax ka and mas maganda yung win rate mo. Okay? 'Yun yung ano mo. 'Yun yung i-goal mo. Maganda yung win rate kasi sayang yung pag-o-overthink kapag Correct. mababa din yung win rate. Nakita ko nga kanina yung demo mo, parang out of 10 trades, dalawa lang talo. Okay yun. Demo live lang yun, coach eh. Wala Oo. pang masyadong feelings. Oo, okay lang yun. Okay lang. Basta, yun talaga, yun yung goal mo. Mas mataas na win rate, tapos fewer trades. Yes, coach. Sige po. Oo. Kasi coach, parang nahihirapan akong tanggapin before na bakit dalawa lang yung trade ko sa isang linggo. Kasi parang nanggaling ako, coach, ng almost every day. Oo, At may trade ako. correct. Ano yun? Growth mo yun. Kasi pinapa-trade talaga kayo ng sobrang dami sa simula. And then, which is nakikita mo na talaga yung pinaka-edge mo, ayan, either umuonti or nagstay the same. Pero usually umuonti talaga, lalo na pag quality yung tinitingnan mo. So you're on the right path. Sa totoo lang. So at least na-confirm mo sa sarili mo. Yes, coach. Okay. So yun lang. Right? You're in the right path. Fewer trades, higher win rate, tapos fewer watch list. Okay po, coach. Copy. Correct. Thank you so much, coach, sa time. Congrats. So, galing nyo. Sobrang happy ako sa inyo. Mga hedge fund traders na talaga kayo ng TMT. Ready na ba kayo maghawak ng million dollars? Okay, sino next? Hello, coach. Ayan. Sana wag niyo akong tawanan kasi napaka-basic lang nitong tanong ko. Hindi. Okay yan. Oo. Coach, hanggang ngayon kasi nakita ko dun sa mga previous huddle natin na support and resistance ka na ginagamit. Sinusubukan ko, coach, na gayahin yung plotting ng support and resistance mo. Parang hindi ako komportable kasi pag nag-trade ako, pag nag-order ako, nare-realize ko na sobrang yung plotting ko, nalilito ako ilang bounce ba yung ng candlestick bago ka makapag-plot ng support and resistance kasi minsan nauuna yung order ko, minsan naman nahuhuli. Imbis na tipi na sana, bumabalik pa kasi nga late na ako ng dahil dun sa plotting ko ng support and resistance. So yun lang po, coach. Sige. Pwede ka ba mag-share screen, Edgar? Sige po. Sige, para mas na, coach. Oo. Kasi baka tama naman, di ba? Or baka may kailangan na i-tweak ganyan. At least lang makita natin sakto. Yeah. Usually, coach, mga 1:1.5 lang ako. Kaya lang yun nga, nagda-doubt ako dun sa plotting ko ng support and resistance. So, yan. Okay. Katulad na itong area na to, hindi ko sigurado kung tama ba yung plotting ko nito. Yan. Sige. Dissect tayo ng dalawang currency pairs. Eto, okay ka dito? Sige po. Sige. Ayan, check. Tama naman, check. Sige. Check. Tama. Sige, next. Dapat. Kachamba yata. Hindi. Ang daming tama eh. Check. Tama. So, magaling ka maglagay ng support and resistance. Yan lang, coach. Kasi minsan, yan, katulad nito. Hindi ko alam kung tama yung order ko, kung tama lang ba siya. Or yung dapat ba na andito siya kasi yung nag-retest siya eh. So, doon ako, coach, nagdadalawang isip sa mga ganyan. Sige. Balik mo dun sa kanina. Kanina po. Yung kaninang support, yung sabi natin check. Ayan. Ganyan. Ayan mismo. Okay yan. So, ibig sabihin, hindi pa talaga siya nag-break and retest. Sige. Okay, so hintayin mo talaga siya mag-break pa. Kasi ano mo yun eh. Magaling ka maglagay ng support and resistance. Siguro kailangan mo lang ng mas mataas na self-assurance, no? And ngayon, binibigay ko sa iyo yun, na magaling ka talaga. And bibigyan ka ng malapit na self-assurance. And ayun, kapag magbe-break ka, kunyari, maganda tong mga levels na to, explain ko sa iyo. Yung levels na yan, isipin mo, bumabato, yan, no? Diba? Bumabato. And
isipin mo, kung binaba mo yan dito, di ba? Ang sinasabi ng isip mo is, merong break and retest kasi dito. Pero, Tama po. based Tama. dun sa previous historical data, dito talaga sila nagsisell. So ngayon, ulitin ko ulit. Dito sila nagsisell. So ngayon, mataas yung probability na bababa ulit yan dito. So hindi mo pwedeng i-adjust. Oo. Kasi, Okay. ang sinasabi ng sellers, dito ako magsisell. Ayan, dito ako magsisell. Ayan. So ngayon, hindi natin pwede i-adjust kasi pwede pa sila mag-sell dyan. Pwede pa sila ngayon, bumaba pa, di ba? So at least dito, hintay mong umangat. At di ba pag umangat na, ulitin natin. Umangat na. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, talo na yung sellers. Ubus na yung sellers dito. Di ba? So either nagpapalit na ng bias yung currency pair. Ayan, which is yun yung hinihintay natin. Ayan, okay. Diyan tayo ngayon papasok. Kasi ang ng break and retest is ibig sabihin wala na talagang sellers. Ayan, diyan na papasok. Pero iba pa rin yung ang goal ko dito, Edgar, ang goal ko is ayan, maganda tapos mabagal. Ayan, diyan tayo papasok. Ang ayaw natin mangyari is ang tawag dito, liquidity sweep. Okay? So, dapat mabagal ang retest. Okay. So, ayaw natin na parang ganito, kunyari, ayan. Mabilis yung retest, hindi pwede yan. 'Di ba? So, kunyari, ito yung support mo, break, retest, hindi pwede yan kasi mabilis ang retest. So, for example, ito yung ayan, support level, resistance mo, break, maganda, mabagal lang retest, okay yan. Okay? So, yun lang po. Salamat po. Congrats. Thank you. So, Salamat sa... ka na, Edgar? Sobrang okay yung support resistance mo. Huwag mo sabihin na hindi ka sure, hindi ka magaling. Magaling ka kasi TNT ka. So, kapag di ka magaling, kasalanan namin yun. Okay? So, kailangan mo lang ng mas maraming confidence at binibigay ko na sa iyo yun ngayon. Salamat, Coach. Thank you. Yun lang po. Thank you. Sige.